Ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Sino yung boss? Si Boss Saldico po. So kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. Pero di ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Meron pong mga senador na ayaw nilang humarap sa Senado. Kasi siguro natatakot sila na pagdating doon, baka masabi na, ikakasama ka pala, senador eh. Interview ho ng mga banatero sa mga security personnel nitong si Saldico ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago yan, sang like at sang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button na dyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Bababad ho tayo dito sa interview ng mga banatero sa ating mga magigiting na Marines na nagsalaysay ng kanilang nalalaman noong pinaglilingkuran pa nila itong si Saldico. Unahin na ho muna natin itong kay Tuta Soto. Pambihira talaga tong si Tuta. Ibang klase ho talaga tong mama na to. Ika nga ibang level ho ang kahipokrituhan nitong mama na to. Pag ang isang Pilipino hindi kumampi sa Pilipinas, nasasaktan ako. Alam mo anong masakit? Saldico tuloy. Ikaw kasi sinasabi ng mga 18 Marines na deliveran ka din eh. Pambihira ka talaga Tuta Soto. Alam mo anong masakit? Ang masakit, ang tagal mo na sa politika, wala ka pa rin kwenta. Ang masakit, ang tagal mo nang nasa Senado pero wala kang nagawa. Namuti na lang ang buhok mo't lahat-lahat. Anak ng tokwa, inutil ka pa rin sa Senado. Pambihira. At ito ang pinakamasakit. Ito ang pinakamasakit. Kung sakali mang nangyari, kung sakali man, di umano. Ang pinakamasakit, kung sakali mang, mataas ang tsansa na totoo ang sinasabi ng ating mga magigiting na Marines na tumanggap ka ng maleta galing kay Saldico. Di umano. Yon ang masakit kung sakali man. Yon ang pinakamasakit. Kasi kung sakali man, di ko sinasabing tumanggap na siya, kung sakali man. Kasi nakikita mo na naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Nakikita mo na ang kawalang trabaho at napakaraming nagugutom sa ating mga kababayan. Kung sakali man, halimbawa ako politiko, tatanggapin ko yung 5 maleta. Yon ang masakit. Diba? Pero yung kumakampi, hindi yan masakit. Walang perang nawala dyan sa kaban na sambayan ng Pilipino, Brad. Diba? Walang perang nawala. Alam ko naman pinapatungkulan nila dito si Senator Rodante Marcoleta. Huwag na tayo magbulahan. Senate President at saka Senate President pro tempore pinagtutulungan si Rodante Marcoleta. Bakit? Ang gusto ni Rodante Marcoleta, tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Noong nakaladkad ang pangalan ni Tuta Soto, ang daming dahilan. May kinakaharap na silang kaso. Tuta ka ng China, pro-China ka. Brad, walang kwenta yan. Walang kwenta yung mga argumento nyo na yan. Ang pinakamasakit, alam mo na naghihirap ang sambayan ng Pilipino para doon sa mga politikong tumanggap ng maleta galing kay Saldico, yun ang pinakamasakit. Ano pa bang banat nitong si Tuta Soto? Pambihira talaga. Kailangan kung ano yung mabuti para sa bansa, doon tayo. Doon tayo. Mabuti sa bansa mag-imbestiga kayo dyan sa Senado. Dahil kung tawagin niyang nyo na yan, institution, last bastion of democracy. Executive, wala silang gustong panagutin. Sino? Yung mga Diskaya at itong si Bong Revilla na kaya nilang banatan ngayon dahil wala siyang pwesto sa politika. Diba? Wala siyang pwesto sa pamahalaan. Pero yan si Jingo Estrada at yan si Joel Villanueva, kung sakaling pasalamat sila, senador sila. Kung sakaling hindi sila senador ngayon, malamang sa malamang, meron ng reunion sa kulungan. O bakit hindi sila masalansan ngayong mga panahon na to? Siyempre mga senador pa sila. Hindi basta-basta merong mga boto yan eh. Kumbaga hawak nila sa deadlocks yung dalawang na to, itong mga individual na to. Kung si Chis Escudero, alam ko na-clear na yan. Kahit alam naman natin na panggigipit yan, bakit hindi nila unahin itong si Saldico, si Martin Romualdez, si Garciola, si Don Gonzales, si Gigi Suarez, si Soto, ang dami. Ang dami natin pwede unahin. Ito talaga, rektang sinasabi.
noong mga magigiting nating Marines na naglingkod kay Saldico na dililiberan daw di umano ng maleta. Balita ko si Tuta Soto di umano 5 daw ang diniliber diyan sa mama na yan eh. O rerekta ho tayo kay Banat Bay. O palakpakan ho natin tong si Bay. Saludo, napakalupit talaga pagka sumalansan, Banateros, malupit. Dito, walang hindi pwedeng itanong. Itanong na natin lahat. Lahat na yan. Usapan natin kasi alam mo, napapanood natin sa Full screen, mga full media, screen. sa mga Yan. kung saan natin nakikita. At talaga namang etong mga supposedly witness, tinuturing na akusado Yan. ng ilang mga media personality, ng ibang mga politiko. Ngayon, bibigyan natin sila ng pagkakataon na sabihin ang kanilang nalalaman at sabihin ang buong katotohanan. Simulan na natin, tanungin muna natin ng bawat isa yung inyong pangalan, mula kailan kayo nagserbisyo kay Zaldico, at kung kayo ay Marines o Army, gaano na kayo katagal nagsilbi sa ating bayan. Simulan natin mula dito sa kanan, sir. Magandang gabi po sa Pilipinas. Ako po si Romel Bubares. Nagtrabaho po ako kay Boss Saldi June 13, 2016. So almost 9 years po ako nagtatrabaho doon. Tapos pumasok po ako sa Philippine Marine Corps is batch 2000. November 16, 2000. Yan po sir. Next po, si sir. Magandang gabi po. Ako po pala si retired Master Sergeant Christopher Esquivel, Philippine Navy Marines. Na-enlist po ako sa Marines ng 18 March 1999 and nag-retire po ako ng 01 July 2022. And then nagtrabaho po ako kay Saldico from 14 February 2023 hanggang January 2026. Yes, sir. Ako po si George Villalon Jr. Magandang gabi po. Pumasok po ako ng Marines 2006 hanggang 2010. Pumasok po ako kay Boss Saldico January 23 at January 26, 2023 hanggang January 18, 2026. Good evening po. I am former Private First Class Cruisery Eldado. I am entering my service on September 2012 and I exit my service on March 2015. And I enter to Congressman Saldico on February 18, 2024 and I finish on 31 December 2025. And I was assigned before in Marine Battalion Landing Team 1. Thank you. Yes, sir. Ako po, Natitigas yung mga Marines natin. Jr. Pumasok ako sa Philippine Marines 2003, April. Para dito kay Melvin Matibag, isulat mo ha. Isulat nyo yan. Imbis na pakinggan yung sinasabi nila, hinahanapan ng butas yung mga statement nila. Yan. Imbis na hanapin yung mga detalye na kung saan nag-deliver kami sa ganito, inaatake ho nila yung credibility nitong mga magigiting nating Marines. Palapakan muna natin. Mga walang iya kayo, ang dami nito. Hindi, kung doon lang sa mga politikong maaangas, hindi takot tong mga to. Tsaka sa tingin ho natin na handa na itong mga to kung ano man ang mangyari sa kanila dyan sa ginawa nila na yan. Sa tingin ho natin, handa na tong ating mga magigiting na mandirigma na to. 3 po. Pumasok ako sa kay Kung Saldico 2022 September 5. Nag-end yung ko sa trabaho kay Kung Saldico is 2026 January 18 po. Thank you. Thank you. Ako nga pala si Julie Cadjao.
pumasok ako ng Philippine Marine Corps October 30, 2018. Tapos lumabas ako ng December 2021. Pumasok naman ako kay Bosaldi March 1, 2024. Tapos end ako ng December 31, 2025. Okay. Okay na yun. Tayo ng mga nanonood dito sa mga kababayan natin, ano na yan, wala nang question. Tayo'y naniniwala na talagang nagtrabaho kay Zaldico yan. Doon tayo sa mga mabibigat na detalye na iisa-isahin nila dito na nalalaman nila doon sa mga operasyon nitong si Zaldico. Rerekta na ho tayo mga kababayan. Yo! Maraming salamat. Una sa lahat, gusto ko lang magpasalamat sa inyong kagitingan at tapang na humarap sa ating mga kababayan upang isiwalat ang mga pangyayari at mga experience ninyo. Pwede po ang kahit sino ang sumagot sa inyo pag sa aming mga katanungan. So kahit po sino, pwede po kayong sumagot. Unang tanong na ibibigay ko po sa inyo, kamusta naman po ang inyong pagpunta sa NBI kanina? So, ano ho ba ang inyong nararamdaman na kayo ay somehow ay inaakusa ng direktor ng NBI tila nangangailangan lang ng pera kaya kayo nagsasalita? Pangalawa ay kayo ay sandali lang namang nagserbisyo daw kay Zaldico, pero kung papakinggan natin ang lahat ng pinagsasabi nyo, ang tagal nyo kay Zaldico. Ano ba ang pakiramdam ninyo kanina pagkatapos nung hindi natin matawag na interview ito o baka interrogation? Interrogation. Ano ang inyong pakiramdam? Kahit sino po pwedeng sumagot. Bale itong video na to nakuhanan pagkatapos yung in-interrogate itong ating mga magigiting na Marines diyan sa NBI. Kanina sir, nung pumunta kami sa NBI, maganda naman po yung trato nila sa amin. At lahat naman po na kanilang tinanong sa amin, amin naman pong nasagot ng maayos. Yes sir, magandang gabi po. Kami po ay nagpapasalamat sa sangay ng National Bureau of Investigation sa asikaso sa amin nung dumating kami doon. Very hospitable po sila. Tapos maganda yung approach sa amin. At naiintindihan nila yung side namin at naiintindihan namin yung kung ano yung purpose para sa amin. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you po. Ano ho ba inyong naramdaman kanina na kayo ay hinarap sa NBI? Meron po? Okay. Wala na siguro. Ayun, si Sir. Smooth sailing naman po sir sa kabuuan. Smooth sailing naman. Ayan. Okay. Master. Eto po, pangalawang katanungan natin. Kanina, dito muna tayo sa NBI, ano? Ano ang unang ginawa at ipinaliwanag sa inyo ng investigador pagdating nyo sa NBI para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan na ngayon sikat na kayo sinusubaybayan na kayo sa mga balita. So para malaman nila kung ano yung nangyari sa NBI. Kahit sino po pwede sumagot. Sige po. Hello. Bali, ang unang tinanong kasi nila sa amin, sir, is about sa aming serbisyo. Kung talagang kami po ay tunay na Marines at saka tunay na Army. So, naliwanagan naman po sila nung ibinigay namin sa kanila yung mga length of service namin, kung kailan kami pumasok, anong serial number namin. So, doon naman po rin talaga na kung ano po yung mode of discharge ng mga bawat isa sa amin, kung ano po yung mga lahat ng mga nangyari sa aming serbisyo. Yun po yung unang tinanong po nila sa amin, mga sir. Kung ano yung pangunahing tanong, ano ba yung tinanong sa inyo at ano yung ibinato sa inyo ng mga investigador? Wala pa naman yan sa korte, so maaari nyo pang sabihin yan.
Saka tinanong po nila sir kung ano po yung mga participation po ng bawat isa po sa amin regarding po sa mga itong tinatawag natin na mga basura na yun ang mga tungkol sa mga mali-malitang pera po. Yun po yung mga tinanong po nila sa amin sir. At kung meron po kami mga ebidensya na aming ipapakita, yun po yung mga tinanong. Gaano kayo tumagal kanina sa NBI? Matagal ba yung question and answer nyo doon? Almost kanina sir, 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Yes sir. Salamat Nagbigay pa rin kayo ng panahon sa amin para matanong. Coach. Una, bago ko kayo tanungin, in behalf sa mga Filipinos, no, hirong-hiro po ang dating sa inyo. At alam ko, napakahirap ng ginagawa nyo, lalo-lalo na yung may mga asawa at may mga anak. Kaya, sir, saludo sa inyong lahat dahil mahirap po itong ginagawa ninyo, itong sinisiwalat ninyo ay mabibigat na tao. No? Pero ito ang aking tanong, may mga dokumento o ebidensya ba kayong ipinakita o ipinasa sa NBI kanina? And bigyan ko na rin ng follow-up question kasi merong sinasabi itong si Director Matibag na meron daw 8 sa inyo na hindi naman nagtrabaho kay Saldico or under doon sa ibang handler. Meron po ba dito? Sino dito yung 8 o meron po ba o wala? Linawin nga natin. Sige po. Sir, wala. Yung sinasabi po ni NBI Director na yung 8 po na hindi po nagtrabaho kay Boss Saldi, hindi po yung totoo, sir. Lahat po kami, sir, nagtrabaho kay Boss Saldi ko. Saan kaya niya nakuha yung chismis na yun? Kay Boeing. Kay Boeing, coach. Feeling ko nakuha niya yan kay Boeing. Tapos yung iba sa mga larawan nakuhanan noong panahon nitong si Lord Alan Velasco. Malamang sa malamang yun ang kanilang yun ang kanilang pinagkakabalaan sa kanilang group effort. Ang namin alam po, sir, kung saan po nanggagaling yung mga... Paano ba kayo napasok bilang security ni Saldico? Meron bang particular na tao na kumontak sa inyo o si Saldico mismo tumawag sa inyo o ni-refer lang kayo ng bawat isa? Kunwari, may kaibigan kayo o may isang tao kayong parang handler? Sige po. Unang-una po sir, nag-hire po si Boss Saldi ng Marines. So first siya nag-hire sa amin PA Marines. So lahat ng proseso ginawa po namin, pag-apply. So sa totoo lang po sir, ako po yung unang Marines kay Boss Saldi. Bago dumami itong mga Marines. So 9 years po ako kay Boss Saldi ko sa kumpanya. So sabi niya sa akin, yung namatay si former Congressman Matucabe, sabi niya sa akin, Sam, I need 7 Marines right now in 1 week. Can you produce? Sabi ko, yes sir. So wala pang 1 week sir, nakaproduce po ako ng 7 Marines. So yung ganun po yung nangyari. Tapos tuloy-tuloy na po yung pag-hire namin at saka bawat isa sa amin sir magkakakilala kami. May mga classmate kami dito sa training sa Marines. So yun pong hina-hire namin po sila para siyempre ayaw kasi ni boss na hindi kilala ni boss. So automatic na-hire po sila. Dumadaan po naman sa proseso. Okay. Yun lang po sir. May ano ba kayo, sir? Meron kayong idea bakit Marines ang kinukuha kadalasan? Ang kuan kasi sir, ang story po kasi niyan, yung si po sir, mga tulpo, Marines po kasi yung mga security niya. So nag-usap po sila, sabi po, Boss Saldi, ano ba yung mga security mo? Ganito. Sabi niya, kuha ka ng Marines. Hindi ka iiwan yan hanggang kamatayan. Pero biniro niya, huwag mo lang gutumin. Yan. So ito, boss, wala nang question, no? Kasi may mga nagtatanong may mga nagtataka, hindi, sinisiraan lang dyan si
Martin Romualdez, hindi naman niya nagtrabaho kay Saldico. So, ngayon, i-close na natin yung diskusyon na yon na hindi kayo nagtrabaho kay Saldico. Dahil lahat po kayo dito ay nagtrabaho pala kay Saldico. Okay. May katibayan po kami, sir, na may mga company ID po kami. Ayun. Oo. Maganda May yan. mga picture ba kayo, sir, with Saldico? Meron po, sir, meron. Talaga. Tapos, regarding sa NBI pa rin, kasi kanina, pagkatapos, pag-alis nyo ata doon sa NBI, na-interview itong bagong director ng NBI, tinawag nga niyang deadlock itong pagkikita ninyo. So, ibig sabihin, parang nagkaroon ata ng diskusyon sa magkabilang panig. Kaya, hindi natuloy yung pag-uusap. At isa pa sa inireklamo niya ay hindi raw kayo pumayag noong one-on-one nakakausapin. Ano po ang masasabi niyo doon? Sir, ganito ka sir. Nung pumunta kami sir sa himpilan ng National Bureau of Investigation is nag-iisa lang po yung aming abogado. So may karapatan po kaming magkaroon ng abogado bawat isa. So hindi naman kayang i-sustain ng isang abogado lang po yung bawat isa sir sa amin. Kaya hindi kami pumayag talaga sir na hiwa-hiwalay sir. Yun, maliwanag. Anong masasabi niyo dun sa parang akusasyon na dahil sa economic problem daw ninyo, ibig sabihin nangangailangan lang daw kayo? Parang pinalabas pa mga mukhang pera tong ating mga magigiting na Marines. Yan na Petrang Garapata. Ito talaga si Melvin Matibag. Kaya ang daming galit sa kanya ngayong mga panahon na to. Kaya kayo nag-iingay at nagsasalita. Ano masasabi niyo? Hindi ba kayo nasasaktan dun? Sir, sa amin sir bilang mahirap na mamamayan ng Pilipinas, kahit ganito lang po yung aming estado ng aming buhay. At since nung umalis kami sa serbisyo hanggang nagtrabaho kami kay Boss Saldi, meron naman po kaming kaunting naipon. Although na natanggal kami, pero yung naipon namin yun, sir, yun po yung ginagamit namin hanggang ngayon, sir, na ikinabubuhay ng aming pamilya. So, yung mga nag-aakusa, sir, sa amin na lumantad kami dahil lang sa kahirapan po, sir. Hindi po magandang akusasyon sa amin, sir, yan na ginagawa nila, sir, sa amin. Yung iba po, may gustong idagdag doon? Yes, sir. Nagtataka nga po ako bakit nasabi niya yun eh. Kasi dito sa amin may mga retired po, pensionado po kami. So buwan-buwan po meron po kaming natatanggap na dahil nagserbisyo kami. Optional retirement po kami. 4 yata kami dito. Tapos meron naman po kaming konting negosyo na nasusustain naman namin yung pangangailangan ng mga pamilya namin. Kaya dapat, hindi niya po dapat sabihin yun kasi nandito po kami ngayon para sa bayan ito eh. Masyado ng talamak yung ginagawa nilang pagnanakaw dito sa pondo ng ating bayan. Kaya dapat matuldukan na to eh. Yan lang po. Meron pa po gustong magdagdag doon sa akusasyon sa inyo? Ayan, si Sir na... Sir, magandang gabi po, sir. Sige. Meron pong mga senador na ayaw nilang humarap sa Senado. Kasi siguro natatakot sila na pagdating doon, baka masabi na, ikakasama ka pala, senador siya nabigyan. Yun lang po, sir. Nako, matindi yun. Matindi yun. Sino yung senador na yun? Ang tanong, sino yung senador na yun? Sir, sino ba yung senador na yun? Kasama ka pala sa nabigyan, brad Anak ng toko, kaya pala ayaw nyo dyan sa Senado Matindi yun, ha? Sa lahat ng ilang minutes na tayo, 20 minutes, may get. Sa loob ng 20 minutes, yun ang pinakamalupit. Kaya ayaw nila sa Senado kasi baka mabanggit. Baka ito siguro si Sarah target lock. Sir. Sir, may dagdag ko na rin. Yung sinasabi ni Director NBI ay hindi naman ganun po yun. Ang totoo po ay nakapag-ipon na rin naman po kami sa tagal namin doon kay Boss Saldi. Tapos po, may separation pay din kaming natanggap. Ayun. Kaya sapat po yun para sa amin.
at hindi po kami nagpapabayad dahil lang dito sa kwan na ito. Lumabas kami talaga, bukal sa aming kalooban, sa mga kasama ko. At nakausap din namin si attorney, Balikod. At yun po, lahat ng mga katotohanan tungkol sa korupsyon dahil naawa po kami sa taong bayan. Apektado po lahat talaga. Saka po, yung PhilHealth po natin, sir, nakuha pa rin ng kawawa po yung mga may sakit na dapat ay para sa kanila yung PhilHealth na pakialaman pa po. Kaya doon po nagkuhan kami, usap-usap talaga na ilantad kung ano yung naging trabaho namin pagdating po doon sa basura. Kaya po nandito kami ngayon, sir. Yun lang po. Salamat. Yes, sir. Isa pa sir, dagdag. Lumabas po ako, para sa akin, lumabas po ako kasi pag hindi ko nilabas yung katotohanan, konsensya ko po habang buhay. Yung katotohanan na nalalaman ko. Yun lang po. Isa pang akusasyon sa inyo yung dishonorable discharge. Ilan po sa inyo ang nagkaroon ng dishonorable discharge? Makita ko nga po yung kamay. Maaari po bang magbigay sa inyo ang ilan kung ano yung dahilan at kayo ay na dishonorable discharge? Kasi yun ang isang inaakusa sa inyo na para tilang pinalalabas, iba pa, may sinabi pa nga, murder daw yung case. Hindi ko nga maintindihan kung murder, bakit nasa labas kayo. Diba? So, paliwanag nyo na yung kung sino man yung gusto magsalita at magsabi kung bakit kayo na dishonorable discharge. Sige po, sir. Ako muna po. Yung dishonorable ko po, sir, sa Philippine Marines, nangyari po noon, nasa serbisyo po ako. Ngayon po, hindi ko po akalain na ganun yung mangyayari sa akin dahil yung case nung civilian ako wala naman po talaga akong partisipasyon doon. Tapos po, nakapag-clearance ako sa Marines, nakapag-enlist ako noong 16 November 2000, clear naman po ako. Hanggang nag-report na po ako sa Mindanao, doon po sa Zamboanga, din Tawi-Tawi, Hulo, ganun po. Then bumalik ako ng Manila dahil na-reassign ako ng 11 Batalyon. Doon po nalaman ko na meron po akong kaso na nilabas ng Philippine Navy laban sa akin na nasangkot ako sa kaso. Yun po frustrated murder. Yun po. Then, ang ginawa sa akin, na-discharge po ako. Tapos, inayos ko po yung kaso ko sa regional doon sa probinsya namin, sa Pangasinan. So, matagal po yung proseso kasi po sa korte. Then, naipanalo naman yung kaso. Nagkaroon po ng resolution, yung case. Tapos pinarnisan ko po yung NBI para makapagkuha po ako ng clearance. Yun po yung naging dahilan ng aking pagka-discharge sa Marines. Although sir, gustong-gusto ko talagang magserbisyo. Dahil sabi ko nga, motto ko nga doon sa area, mamamatay lang ako na uuwi. So yung kwan na yun, yung paninindigan ko na yon, buo talaga yung loob ko na magserbisyo sa ating bayan. So masakit yung loob ko dahil nasangkot ako sa kasong hindi ko naman ginawa. Yun sir, naging dishonorable po ako dahil sa nangyaring yun. Pero tinanggap ko pa rin po kasi sumubra na po ako doon sa taon na dapat makabalik na ako ng
5 years sana, nakabalik na ako sa Marines. Ang sabi po ng Navy sa akin ay overstaying na po ako sa labas. So hindi na po ako tinanggap. So linawin ko lang, sir. Dismiss yung kaso nyo. Dismiss po yung kaso ko sa Prosthetic korte po. murder. Opo. So, malinaw yon na hindi tumatakbo yung kaso ngayon. Dismiss po. Dismiss na po Tapos yun. hindi kayo pinabalik. Opo, sir. Ganun po yung nangyari. So, yun ang dahilan dahil daw hindi dun sa murder, kung hindi dahil matagal daw kayong nawala. Yun po yung dahilan na hindi ako nakabalik agad po. Sige po, meron pa po bang gusto magsalita regarding dishonorable discharge? Yes sir, magandang gabi po. Sa case ko naman po sir, nag-awol po ako dahil po sa pamilya ko po, problema sa tatay ko noon nagkasakit. So during that time, nasa line ako ng pamamanihikan ko doon sa malayong lugar ng aking misis. So na-hospital si tatay ko dahil sa travel namin. Nagpaalam ako na pwede po ba makapag-extend, ma'am, sir? Kasi si tatay ko, dinala namin sa hospital, nagka-emergency. So, nangyari, hindi ako pinayagan, sir. Tapos, nung bumalik na ako, nag-report ako, kahit inawal ako, nag-report pa rin ako. Doon na, sir, na tinuluyan ko na lang talaga dahil parang bumaba na yung moral ko noon, sir. Pero ang issue dito kasi, sir, this is not just about our military background. Ang issue dito, sir, is corruption, sir. Wala na, sir. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas. Paano kami sunod na araw, sir? Paano yung mga anak? At magiging apo namin po. Kaya po, desisyon po kami na lumabas, hindi dahil sa binayaran kami. Kung sino man po nagpapakalat ng binayaran kami, hindi po yan totoo po. Kasi ito, konsensya na lang namin kung hindi namin sabihin ng totoo kung ano nalalaman namin dito sa korupsyon, hindi lang sa flood control, sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa bansang Pilipinas po, sir. Maraming salamat. Meron pa po na gustong paliwanag? Sa akin, sir, nangyari kasi sa akin, sir. Nung panahong doon sa area ko, sir, tapos nabalitaan ko lang yung asawa ko may sakit sa puso. Tapos nun, sir, kasi ang sabi kasi ng asawa ko, sir, unang uwi ko dun, 1 year kasi kayo kung hindi nakauwi, sir. Doon ako sa solo na assign. Tapos sabi ng asawa ko, sir, nung unang uwi ko, huwag ka nang bumalik. Sabi ko, kailangan ko bumalik. Ngayon, sir, nag-away-away kami dalawa kasi ayaw niya talaga ako pabalikin. Tapos nun, sir, nangyari, ngayon, sir, pagbalik ko sa area, sir, ngayon, sir, nabalitaan ko yung anak ko at saka yung asawa ko may sakit. Na-confine sa ospital yung asawa ko, yung anak ko may ng leukemia. Tapos, nung panahon na yun, sir, operation pa yun, sir, sa Danag, sir, sa Patikol. After nun, sir, mabuti, sir, may signal naman yung maliit na cellphone, sir, nakapagtawag ako. Tapos nabalitaan ko lang na gano'n nangyari sa pamilya ko. Yun, sir, sabi ko, umiyak ako dun sa barracks ko, sir, dun sa nag-ano kami dun, sir, harboring. Umiyak ako dun, sir, tapos sabi ng officer ko, sir, umuwi ka muna. Tapos nun, sir, ang ginawa nila, pinababa ako ng Sulu, ng bus-bus, tapos pinapunta ako ng Zamboanga, in-advisean ako na kung may pagkapirahan ka pa, withdrawin mo lahat, ipadala mo sa pamilya mo. Tapos doon, sir, nung panahon kasi noon, sir, nakapag-isip-isip na ako, sir, eh. Kasi mahirap pag bumalik ka, wala ka ng mandat ng pamilya, anak mo. Mahirap nun, sir, sa panig ko, sir. Mahirap yun, sir. Kaya nagdesisyon na ako na hindi nang bumalik, sir. Yun naman yung rason ko, sir. Salamat, So, sir. sa madaling salita, mas sinunod nyo muna yung commander-in-chief nyo bago yung tunay na commander-in-chief, di ba? Hindi, kasi importanteng maunawaan ng mga Pilipino na nagkaroon kayo ng dishonorable discharge, hindi dahil kayo ay hindi loyal o meron kayong ginawang kabastusan o kawalangyaan. Kung hindi, ito'y mga family emergency. Kaya kayo nagkaroon ng dishonorable dahil hindi lang nakapasok o nakabalik sa tamang oras.
Tama po ba? Meron po ba dito na discharge dahil sinapak nyo yung boss nyo, sinaksak ninyo yung ayaw nyo sundin na boss? Wala naman, di ba? So, sige, Coach. Ito, narinig ko yung sinabi ni Sir eh. Maganda yung sinabi niya na bakit ito nagiging issue sa amin. Ito ay issue ng korupsyon. Sa katunayan, binabanggit ko to sa vlog ko, hindi naman issue kung sila yung pinakamabuting tao sa Pilipinas o sila yung pinakamasama. Corruption yan eh. Ngayon, nakahanda ba kayo? Kasi marami pang ibabatong ganyan sa inyo. Ang sisilipin ay hindi korupsyon kung hindi kayo. Ang tanong dyan, hanggang kailan kayo, sir? Nakahanda ba kayo na baka araw-araw may bagong ibabato sa inyo at hindi yung maleta o kung saan napunta yung maleta o saang proyekto napunta yung pera ang iimbestigahan? Handa ba kayong harapin yung mga akusasyon? Sige, kasi ito yung pagkakataon nyo na makasagot kayo dahil usually sa interview nyo at interview dun sa NBI, ang dating talaga is kayo ang iniimbestigahan eh. Sige, Dagdagan ko na rin na yung tanong na yun para isagot nyo na ng isahan. Di ba kayo natatakot ng inakusahan ninyo ay isang pangulo ng Pilipinas na pinagdeliveran? Sige, Mike po. Sir, hindi kami natatakot kasi ang sinasabi lang namin dito ay pawang katotohanan lamang po. At bis po doon sa trabaho namin, nasaksihan naman talaga namin yung mga pera at kami yung nagdadala sa mga sangay ng gobyerno po natin. Yun lamang po. Okay, may gusto sumagot? Yes, sir. Sa likod. Yung ginawa namin dito, sir, wala naman po kaming sinisirahan eh. Ang nilalahad lang po namin dito, yung katotohanan. Kasi po, tinarabaho namin yan eh. Nagbasura kami, dineliver namin. Nagsasabi lang po kami ng totoo. Wala po kami sinisiraan dito. Yun lang po. Tsaka yung ano sir yung napansin ko, yung pagbabayad daw sa kanila kaya sila lumabas. Walang sense eh. Kasi isipin mo, gobyerno na nakaupo yung kakalabanin nila. Pwede sigurong bayaran sila para manahimik. Yun, pwede pa. Pero yung bayaran para lumabas at kalabanin yung gobyerno, parang mahirap eh. Imposible eh. Correct. Basta. Pero meron na. Meron akong balita. Sino yan? Gulong-gulungan. Binayaran? Na may mga nagtangka magpatahimik sa inyo. Gusto bayaran, boss? Meron dyan, sir. magsalita sa inyo tungkol dito. Meron daw nagtangka magpatahimik sa inyo at nag-alok ng maleta. Yes or no? Yes po, sir. Magkano to? Sige, yung sagot po, yung sagot. Hindi naman sir usapan ng malita ito sa pag-offer sa amin na babayaran kami. Pero hindi po kami pumayag doon. Kasi sabi nga namin, kung Tigit po natin yung mikropono. papayag tayo sa babayaran tayo para tumahimik, parang makukonsensya kami sir sa ganun sir na parang hindi namin ilabas yung katotohanan. Pero ito, marami nagtatanong din eh. Sabi nila, parang it's too good to be true. Anong ibig sabihin nun? Parang imposible naman. Sila yung nagdi-deliver ng maleta nun. Hindi ba sila kumupit? Yun yung mga tanong ng mga tao eh. Hindi ba sila kumupit? Hindi ba sila na-tempt na humingi doon sa pinag-deliveran nila? At tapos mananahimik na lang. Ano masasabi niyo sa mga tao nagsasabi ng ganun? Yes, sir. Sige, nasa likod. Sir, yung mga nagsasabi kasi ng mga ganyan kasi sir, mga, kumbaga sa ano sir, mga isip munamon sir eh. Pag sa yun ang paningin ko sir sa kanila sir. Kasi kung balik rin natin sila sir yung nandito sa kalagayan namin sir. Kaya nga nandito kami sir at para ilahad itong kalokohan ng mga ginagawa ng ating mga namumuno o yung mga pinanggagalingan sir ng mga ating mga ninakaw na pera na yan. Nandito kami sir para aming ilahad talaga sir yung mga nalalaman namin
Kaya yung mga naninira sir sa amin, normal lang naman sir na tanggap naman namin sir yung mga paninira nila sa amin sir. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo na ito Kasi merong kumakalat ngayon na hindi naman kasikatan na journalist na nakakuha daw kayo ng tig 5 milyong piso. Papalato naman mga boss. Ano masasabi nyo doon? Tig 5 milyon daw kayo Sabi ng isang journalist na hindi naman kasikatan. Pakisagot lang para malinaw po yung issue na yan. Sino kaya yan sir? Dapat ito mo yun sa ano sir, kung sino nagsabi sir sa kanya. Ano ito ng kung di ako nagkakamali, dati siyang anchor ng ABS-CBN at ngayon parang may column siya sa isang Yan ba yung bakla? Medyo matanda na to Medyo matanda na. Baka na-deliver Yan ba yung ano? Yan ba yung nagulpi? hindi yan sir. Baka na-deliveran din. Baka na-deliveran Baka din. na-deliveran din yan sir. Eto, diretso na tayo. Di ba nabanggit ninyo na merong media na pinag-deliveran o merong PR? Maaari nyo po bang sabihin yung pangalan? Kung ayaw nyo sabihin yung pangalan, okay lang din. Pero saan nyo to na-deliver at para saan itong delivery na to kung alam ninyo? Kung may alam lang kayo. Yes sir, para sa akin kasi ako, na-assign ako sa binanggit na media personality o media, sir. Bali, ang activity namin araw-araw and every time may meeting na mga personalidad sa media na kilala din. Kasi parang, meron nga kaming na-deliver sa house. May na-deliver nga kami sa, hindi ko lang muna sa bagitin sir kung ano establishment. Basta bandang, rin sir. Madirig na siya? Mas Morato. Diyan din banda. Tapos, alam mo naman sir, maraming mga matitinding mga pangalan dyan. So, sa mga media, meron din nga ako kaming na-deliveran natin sa bahay nila. Every week. Tapos meron... Once a week to, sir? Yes. Once a week. Meron din po kaming nadideliveran dyan sa station. Sa drop-off lang. Abutan lang. Hindi ko lang muna po sa... Maleta o envelope, sir? Ano lang naman, yung paper bag lang naman. Paper bag. Yes po. Ito sir, bago tayo lumalim dito sa usapan natin, gusto lang namin malaman kung paano po kayo nawala sa pagtatrabaho kay Mr. Saldico. Na tanggal po ba kayo dyan pag alis niya papunta ibang bansa o bago pa siya mapunta ng ibang bansa? Nung umalis na po siya sir sa papunta ibang bansa po. Andun po kayo nawalaan ng trabaho sa kanya? Yes po, yes Pero po. nung nandito pa po siya, nandyan po kayo sa kanya? Andyan po sa Okay, kanya po. okay. Malinaw. Yes po. Sige po. Tayo. Sir, kailan nyo na-realize na yung dinideliver yung maleta o basura, pera na ng gobyerno? Nare-realize ko po nung kasagsagan nung andun ako sa kanya dahil minsan pagpipick up din kami sa Horizon. Inaabot din yung AE niya, ni Paul. Ang perang na ginagamit for operation niya kung saan yung may mga meetings. Yes po, ganun po. Kayo, meron bang iba kung kailan nyo na-realize na ito ay pera ng bayan? Meron po? Kailan nyo po na-realize na, uy, sandali, medyo may mali na dito Medyo sobra-sobra na tong pinamimigay namin Kailan nyo po na-realize yun? Tapos isa pa dun sir, yung dito sir, yung pumutok na po yung flood control. Yung pumutok na flood control, doon na namin unti-unting naintindihan na galing pala doon yung pera. Hindi pala sa negosyo, hindi lang pala sa negosyo ni boss. Okay. So ang paliwanag ni Saldico, sa negosyo niya yan? Ang pagkakalam po namin sir, kasi negosyante nga si boss sir. Yes po. Okay. So, naintindihan ko na. Kaya, kasi tinatanong ng iba, bakit ngayon lang kayo nagsalita? Correct. Na ganito. Meron pala, noon pa, meron ng ganon dahil sa negosyo niya. Yes po sir.
okay. So, maliwanag sa atin, no? Nung pumutok yung flood control dahil na-fact check ng kalikasan, doon nagduda sila, sir, na palang hinatid natin na pera, galing pa ito sa kaban ng bayan. Pero eto, ano po ang masasabi ninyo doon sa statement ng isang mambabatas na kahit daw 5 taon, kayong mag-deliver ng maleta, hindi kayo makakapag-deliver ng 805 billion. Totoo ba yun? Kasi doon sa ano nyo, 805 billion, di ba? Sabi ni Atty. Baligod. So kahit daw 5 taon kayo na maghakot ng maleta, hindi daw mabubuo, mahirapan daw mabuo yung 805 billion. At sinabi, papasubok daw sa inyo sa NBI. Pinasubok ba? Hindi naman po pinasubok na NBI sa amin. Sir, lapit lang po natin yung mikropono pag sumagot tayo. Sige, sir. Ang sistema kasi sir, ang sabi nung sa balita, paano bilangin yon? Binibilang sa machine. Pero sa pagbilang ng mga EA na nakikita namin, naka-bundle na yan sir. 1 million, 20 million. Ganun na yung bilangan sir, hindi na mas sa machine. Okay. So pagka inano yan, hindi na siya yung tagi 100,000 yung gano'n sa machine, yung sa bangko. Hindi na pala gano'n. Ang bandelan ho pala nila, milyon. 1 milyon, 2 milyon, 20 milyon. Ganun pala. Hindi kayo nagbibilang. Yung Ito, EA. EA sir. May idea kayo kung nasaan yung EA ngayon? Ito yung Paul at Mark, di ba? Yes, sir. Wala din kaming balita po, sir, eh. Wala. Wala din po. So kayo, basta hindi nyo naman siya binibilang na, basta dinadala nyo na lang bulto-bulto. 1 million. Isang manok, di ba? Yes sir. Pero nandun kayo, sir, nung kasal, nung aid ni Saldico. Wala po ako nun, sir. Kasi matindi daw yung handaan, boss, eh. Nung kasal ni... King crab ba doon? May king crab? May king crab. Ayun, nandun na. Nandun ako sir nung ikinasal si Sir Paul Estrada. Ayun. Dahil ako yung driver ni Joey de Guzman nung time na yon. So talagang bunggang-bunga sir, may Ferrari pa nga eh. Saka Ferrari saka big bike. So big time talaga. So sa tingin nyo, sir, nakinabang din yon? Sa tingin nyo po, nakinabang din yon yung tao na yon? Yung kinasal? Sigurado Yes yan, sir, yes. Sigurado. 100% yan, sir. 100%. Oo, kasi nag-viral yun, boss, eh. Talagang matindi daw yung handaan, tapos mga bigatin yung mga bisita, eh. Kaya yun. Yes sir, Flood control. kasama din ako doon nung kinasal si Paul Estrada. Nasaksihan ko talagang naka-ingrandi talaga. Kung sa trabaho niya siguro, sir, yung ingranding na hindi kakayanin. So, yun, tama din sinabi ni Tap. May may sasakyan pa nga eh. Ferrari. Mustang ba yun o ano? Ferrari. Oo, Ferrari. Ferrari. Regalo. Tapos mayroon pa siyang big bike na doon. Kaya nasaksihan ko talaga. Balikan natin yung pag-alis ninyo kay Zaldico. Nagpaalam ba sa inyo si Zaldico o sinabi ba sa inyo, hanggang dito na lang ang serbisyo nyo o basta na lang kayo iniwan sa ere? Bali, nung tinanggal kasi kami, sir, si Bosaldi nasa ibang bansa po. So, bali, ang nagpa-terminate na lang, sir, sa amin is yung head ng HR at saka yung mga officer namin, sir. Sila yung, sila na yung parang nag-facilitate. So, ibig sabihin, nagpunta muna siya doon, employed pa kayo. Yes, sir. Tapos biglang nalaman nyo na lang through sa HR na hindi na kayo, tinanggal na kayo. Yes, sir. Well, anong binigay na rason? Ayun nga, sir, na ang nakalagay doon sa namin, sir, is retrenchment, sir. Hindi, kasi kaya ako tinatanong yan kasi ang tanong is baka naman dahil daw bitter kayo kay Zaldi kaya nyo nilalaglag na si Zaldi at yung mga katrabaho o yung kanyang mga kanegosyo. Anong masasabi nyo doon? Sir, ang masasabi ko dito, nung tinerminate na po kami, ay wala na po kaming magawa kasi ang sabi po sa amin, wala na po silang may pasahod sa amin. Tinanggap na rin po namin. Kaya po nakuha namin yung separation pay namin. Opo. Then, nung
kwan na, kalahati lang po yung binigay pala sa kwan namin, sir. Sa benefits na binigay po sa amin. Pero naging sapat pa rin yun sa amin kahit sa malit na halaga, malaki na yun sa amin. Kasi po, So hindi na buo ni Saldico? Opo. Ito si Saldico, may pera pandemanda sa akin. Hindi man lang binayaran ng buo itong mga ito. Ikaw talaga, oh. So may utang pa pala po sa inyo si Mr. Saldico. Oo, may panahon siya magbayad ng abogado laban sa akin, pero... Tapos hindi mo sweldo, eh. Oo, pambira ka, Saldico. Pero eto boss, regarding pa rin ito sa sa mga pera-pera na yan. Kasi media personalities, nasabi nyo kanina, na merong naghahatid kayo ng pera, especially si Sir. Sa mga government officials, o pwede ba natin sabihin kung kanino kayo madalas na mag-deliver? At kung ito ay tuwing meeting lang ba o regular? Yan. Nakaschedule ba? O ito, sa araw na to, magdi-deliver tayo kay... Linggo-linggo. Oh, Ibig sabihin, linggo-linggo. Linggo-linggo. Magdi-deliver tayo kay Junel. Magdi-deliver tayo... So, ano bang Pambira format talaga to si ninyo? Bayo. Government official, O pag inutusan lang kayo, doon lang kayo nagdi-deliver? Ayan. Sige nga po, meron pong gusto Kahit sino sumagot. po. Junel. Simula nang umupo si boss ng chairman ng APRO, yung routine ng pagdi-deliver, yung regular, kay dating Speaker Romualdez. So sa 42, umpisa yan 2022, September, sa 42 hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, South Forbes. Doon na po yung sunod na imbakan. Imbakan. Grabe, daming pera. Iniimbak ko, mga kababayan. Imbakan, ang tawa, hindi man lamang bodega o kung ano pa man eh. Imbakan. Ibang level talaga. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin sa kay dating Speaker. Speaker Romualdez. Meron ba pong iba? Yung regular, doon muna tayo sa regular. At saka yung madalas yung pinagde-deliveran. Siguro sundutan ko na rin, Banat Bay. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon, kay Presidente naman, Kailan nagsimula regular yan? ba to? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos? Wala dito. Wala dito. Opo. Okay. Pero alam niyo po ba kung kailan din, gaano kadalas ang pag-deliver doon? At Kailan ilang nagsimula? beses? At kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nagde-deliver kay BBM. Kasi po ang alam namin, dun sa kay Speaker, siya na po partida ni BBM. Yung sa Ilocos, Meron din dyan yung may participation yung ibang tropa, pero wala pa dito. wala dito. So, Tama po ba kasi kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yung nag-deliver po, meron sila. yung nag-deliver, may picture kay Sandro? Apa. O siguro maliwanag na niyang kay Boying Remulla, yung kumbaga, hindi nila sinasabi na lahat sila ay nandun sa iisang lugar sa magkakaparehas ng pagkakataon. Ang sabi nila dito, siyempre magkakasama yan, Brad, nag-deliver kami sa ganito, nag-deliver kami sa ganyan. Kumbaga, alam nilang lahat na kung ano ang galaw ng bawat isa. Huwag na natin yung group chat kasi kini-question ni Boying Remulla yan. Hindi pwede yung group chat, Sinasabi nila, yung kasama nila ay nag-deliver kay Sandro Marcos. Laking problema nito sa Tinanggap admin. niya yung pera? Yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Okay. Kay Speaker Romualdez, may picture po ba kayo? Mostly kasi yung nagre-receive dyan, yung mayordoma po. Sa 42. Wala. May picture yung mga EA po. Minsan mag-picture nga umiiwas kami kasi hindi man kami iniisip namin na balang araw gawin namin ebidensya ito. Kasi sa amin po,
trabaho lang. Ano po, nakikita nyo siya personal, si Romualdez? Wala po siya sa pag mag-deliver. Okay. Pinutan ko na rin yan. Sa dami-dami ng dililiberan nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo. Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo. Sa townhouse naman, marami pong politiko diyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na pong dadala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung dala-dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, pinakarga sa van para pagdating dun sa Saan yung townhouse. townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Sinong nila? Sino-sino itong mga to? Marami po dyan. Mari po ba kayo magpangalan? Nang naalala ninyo? Sa akin nakikita ko, dalawang beses si Senator, si Kong De Lima po. Dalawang beses ko siya nakita. Oo. Hindi lang pala yung ano ni Dilimang Makate, pati pala kamay Makate. Baka na nalagyan ng nalawayan kaya nakati yung Lima. Di lang pala yung ano mo yung Makate, pati kamay pala Makate. Naigaran. Higad yung may tusok-tusok. Hawak ng hawak kasi itong si Dilima eh. Malaking higad yung hinawakan. Dilima! Langya ka ha. May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni De Lima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman De Lima ay nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Iba ata siya, Congressman. No. Hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood niyo yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sige, sir. Yung may... Naiinis, sir. Naiinis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali. At sinungaling. Mukha nga inisis. Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung halimbawa ko lang po, sir, no? Ordinaryong mamamayan lang po ako. Paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? yun. Makes sense. Tama. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, dinimanda pa yung abogado namin. Talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Yun, ba? Magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Ano kasi yan eh, kasabihan niya nung nauna-unang panahon pa, yan, don't shoot the messenger. Nung unang panahon kasi, pagka digmaan, wala pang cellphone. Diba? Napakahalaga ang ng mga mahalagang trabaho, yung nakakapagsalita ng iba't ibang lengguwahe at yung mga mensahero. Kaya hindi yan, no? Kumbaga kung kasi kahit na nagkakagulo na, nagkakabakbakan na, yung mga mensahero, dahil yan yung pinakakumbaga tawid sa dalawang nag-aalit ang mga bansa, yan yung mga pinakaugnayan, kaya hindi binabanatan yan. Diba? Kasi pagka binanatan mo yan, gira na. Nakapanood na ho ba kayo ng mga pelikulang ganon? Yung 300. Diba yung mensahero? Yung mensahero, inaan yung bida. Sinipa niya doon sa balon, nagumpisa na gera. Kaya hindi talaga inaanin, hindi kinakanayang mga, pagka kinana mo yan, malaki problema. Eto, kinanana ho nila yung mga mensahero. Kaya sambay ng Pilipino ngayon, nagkakagulo na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay dito? Wala sir, magano lang. Kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang ganda sir, nung ako yung yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building. Sa opisina yata dyan sir sa Baclaran.
Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba. Kasi sa baba may daan dun, sir eh. May elevator paakyat. So pag dating nila, ginaid ko, tapos bumaba na sila ni boss, umakyat sa elevator, tapos yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko, tapos tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita. Sandali, sino itong boss? Si Saldico? Pa. Sino yung boss? Si Boss Saldico po. So kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. Tapos kasabay niya paakyat. Tapos yung malita kasabay rin po. So, sino tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. Ang tanong, sinong kahati nitong si Soto? So yung mga boss na lang ang nag-usap. Opo, kasi building po Kung sakali man totoo. ni Senator Soto po yun. So, pero Okay. Building ni ano? ito pong building na to kay talaga, confirmed kay Senator Soto. Opo, kasi nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko lang alam, sir. Kasi ang ginagawa niyang Itbulaga eh. Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko, sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay doon sa elevator. Kung alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Nako, yari. Baka doon sa kondo. Itong si Coach, ano din eh. Magatong din eh. Away ito, Ellen Gamboa versus Tuta Soto. Yari tayo dyan. So sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba, meron daw nang galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Saldico? Dinala po sa basement 3, sir, sa Shangri-La, sir. Basement 3 ng Shangri-La. So, from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, saan mo kinuha? Bali, dineliver po, sir, ng 2 sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Hindi, paano mo nasabi yun na... Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saldico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street. Nagpasama po si Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng pick-up, yung mga 2 sasakyan, sir. So, linawin natin. So, may meeting si Saldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O hindi nyo sa... Hindi sa amin, sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa si... partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako naka-concert. Ano ba sa iba na... Actually, sir, 2 kami noon nagpunta doon sa baba ng Shangri-La sa level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Saka may mga iba pa kami mga kasamahan, sir. Tulad nila... Pero isang beses lang to. Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun Isang lang beses yung na. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo? Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Saldico yung kalahati, tapos, ito, dali nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos ng ibang araw, yun na, in-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na
Ayun na nga mga kababayan, naki ko kayong bibitinin dito sa napakalupit na interview na to ng mga banateros. Napakaganda ng talakayan. Climax na ho tayo. Ika nga, nagkakabistuhan na itong si Tuta Soto. Nako, yari ho dito kay Helen Gamboa. So, maraming salamat to sa pag-support sa Page of Dick. Mag-ingat ko kayo lahat. Mahalin natin.